sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Excuse me po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, uutang na naman po ang gobyerno ni BBM ng 690 billion para po sa third quarter. Tsak po yan sa fourth quarter, uutang na naman. Wala pong katapusan na pag-utang. Pag-uusapan po natin yan kasi po pinalalabas na naman ng mga dilawan na si Duterte po ang may pinakamalaking utang. Pag-uusapan din po natin, ito po sumagot na naman po si alias Rene na pinasisinungalingan yung mga bintang ni Risa Hontiveros na siya po ay basta pinasinungalingan niya po. At syempre pa, ano pa ba yung isang topic natin? Isa po sa pag-uusapan pa natin, nakalimutan ko saglit lang titignan. Saglit lang po. Ayun, si Attorney Kaufman po, ang abogado ni Tatay Digong, ay binara na po itong si Conti, no? Dahil alam naman natin na pinalabas po, pinagbintangan po na marami pong sinasabi itong si Conti na pawang chismis lamang. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na likod. At marami pa pong ibang balita. Ayan, alam nyo, kanina, hindi ko na po dapat itatalakay. Sabi ko, marami na mga nag-topic nung sagot ni Rene. Hindi ko na lang tatalakayin kasi baka alam nyo na. Kaya lang, nung nakita ko po, nung nagsa-search po ako ng picture lang ni Rene at saka ni Risa Hontiveros, nakita ko po na lahat po ng media natin, yung kay Hontiveros na side lang po, no? Yung pinapaliwanag nila. Samantalang yung kay Rene po ay wala po, no? Hindi po nila pinapaliwanag. Sabi ko, grabe naman to. Kung kaming mga vlogger, hindi pa rin namin tatalakayin yung mga sinabi ni Rene. Sino pa pong makakaalam, di po ba? Kaya sabi ko, okay na rin yan. Kinakailangan na nating talakayin. Minsan ko lang po ginagawa ito. Hindi naman natin nawala na yung yan yung problema Minsan minsan ko na lang siyang nawala pa. Nasaan na yung ni alias Rene? Yan ang problema. Mabilis pong nawawala yung mga video. Kanina lang, sabi ko, handa ko na to para ipe-play na lang natin. Anyways, talagang ganyan ang buhay. Pero yung natatandaan natin, maghagilap na naman po ako. Bigla po nawawala Natatandaan po natin, ang sabi po ni Rene, na pinasisinungalingan niya yung mga sinabi ni Risa Hontiveros na siya po ay kinidnap, no? Pinipilit na magsalita laban sa kanya, no? Binayaran, kinidnap, pawang kasinungalingan po yan ayon po kay alias Rene. At siya po ay nagpapakita nga di ba yung mukha niya hindi ko po alam kung nasaan po to si alias Rene. Sana po ligtas, no? Kasi alam na natin,
delikado po, no? Hindi natin alam kung ano mangyayari kay Rene. Pero sana, ang sinasabi ko na lang na ang huli niya kasi sinabi, marami pa siyang ebidensya laban rito kay Risa Hontiveros. So ang sana po yung next Congress, yung 20th Congress sa Senate man lang. Alam ko hindi po yan tatalakayin diyan sa House of Representatives dahil nakatutok lang yung investigasyon niya sa mga Duterte lang. Sana po etong mga senador, marami namang nanalo sa Senado. Marami naman po tayong naipanalo. Sana naman po, no, isalang po ninyo. Wag naman po si Risa Hontiveros pa rin yung yung sa committee niya, no. Sa committee po, ibang committee, isalang po to si alias Rene para malaman. Gusto po natin malaman ang katotohanan para magil na po tong panggagamit sa Senado kung ginagamit man yung Senado, no? Yung di umano ay panggagamit sa Senado ni Senator Risa Hontiveros. Siya nga po pala, no, yung hamon po niya na imbestiga, gusto po rin namin talagang malaman eh. Wala po kami, hindi po namin alam talaga yung tunay na nagaganap, no? Pero yung hamon po, total, gustong-gusto nyo po magsampa ng reklamo. Sabi nyo, Senator Risa Hontiveros, hinahamon kayo ni Attorney Yesyo Topacio. Hindi ko po pinopromote si Topacio, hindi naman yata tatakbo yan. Kaya lang, yung hamon niya kasi, no, pinagbibintangan niya si Risa Hontiveros na totoong nagbayad ng mga testigo. 2 pagkakataon na interview niya yung mga binayaran. Pangatlo na to si alias Rene. So kung may pattern po si Hontiveros na magbayad, no? Magbayad ng mga testigo, kinakailangan po nyo dyan sa para masampahan po na reklamo dyan sa Ethics Committee ng Senado. Kasi mali po yun. Di po ba? Para matalo mo o mapabagsak mo yung political enemies mo, gagamit ka ng mga di umano ay bayarang witnesses o tanim witness. Uso po tanim-tanim ngayon. Tanim witness, tanim ebidensya, tanim droga, etc. etc. Okay, punta po tayo dito sa ibang balita. So, sabik po tayo dyan, no, na mangyari yan. Dito naman po tayo, nako po, eto po, utang na naman. Talagang baon na po ang Pilipinas. Baka sabihin nyo po, ito ay luma ng balita, hindi po. Para po to sa quarter 3. Tapos na po tayo sa quarter 2. Ito po, simula yung quarter 3, June hanggang June, July, August. June, July, August, September. Hindi. July, August, September. July. Uutang na naman tayo ng 690 billion dito po sa debt market dito po sa Pilipinas, no? Bakit po panay utang na lang yung naririnig natin? Wala naman tayong naririnig ni hindi po makumpuni yung yung San Juanico Bridge, no? Tapos utang ng utang. Wala nang ang proyekto, wala pa pong meski po yung mga ginawa na ng mga sinaunang presidente, kakantsawan na lang. Ayon po dito sa report, no, the government will borrow 690 billion from domestic debt market in the third quarter amid hopes of continued monetary policy easing here and abroad. Ngayon, bakit po tayo utang ng utang? Kasi po nasa deficit po ang ating budget, no? Sa simula pa lang po, alam na natin na kulang po yung kinikita ng pamahalaan sa binabudget. Mas malaki po yung binabudget.
Wala po sa gobyerno yung ano, yung magtiis. May kasabihan ng mga Pilipino, di ba? Magtiis mamaluktot habang maikli ang kumot. Dito po sa atin, maikli na ang kumot, nakaunat pat lahat dahil may uutangin naman. Okay. So, ibig sabihin, nung binabudget pa lang po nila yung 2025 budget, alam na nila nakakapusin. Ang tanong ko, kung alam nyo naman palang walang pera po ang gobyerno at kinakailangan pang mangutang, bakit po ninyo pinamimigay yung pera namin? Pinamimigay po natin eh. Yung proyekto po natin, laging pamimigay. Yan pong lintik na ayuda na yan. Hindi po masamang magbigay ng ayuda eh. Pero yung nasa hulog naman sana yung ayuda. Halimbawa po, may pandemya. Di ba? Halimbawa po, kinakailangan ng mga tulong ng mga nababagyo. Malalakas po ang bagyo, pumutok ang mga bulkan. Yan po. Dapat mamigay lang ng ayuda kasi tigil yung trabaho, tigil ang pagkita. Kinakailangan ng kagyat na solusyon. Napakaswerte pa rin ng administrasyon natin. Bakit? Bakit po napakaswerte pa rin kahit na ano pa pong mangyari? Swerte pa rin ang ating administrasyon kasi bakit ko po nasabing swerte pa rin? Wala pa rin po yung mga malalakas na bagyo, wala pa rin po yung mga pagputok ng bulkan, wala pa rin pong malalakas na lindol. No? Kawawa po eh. Pero, bigay pa rin tayo ng bigay ng ayuda. Ano naman yung proyekto? Tatanungin nyo. Ang sasabihin sa pilosopo naman. Pag tinanong mo, saan nyo ba ginagawa yung, ano bang ginagawa nyo sa mga pera namin? Wala naman kami nakikitang malalaking proyekto. Pepilosopuhin ka naman. Hindi kasi kayo nanonood ng PTV4. Mag-research kasi kayo. Talagang may nagpapautang pa po sa atin. Alam nyo kung bakit? Yung mga naunang presidente, magaling pong magbayad ng utang. Pero po, yan po ang problema eh. Mauubos po ng Pangulong ito. Katulad nung tatay niya, naubos po yung nagpapautang sa atin. Hinigpitan na tayo balang araw eh. Noong araw po, nung panahon ng tatay nito, nagsimula po yung mga utang, mga World Bank na yan, hinihigpitan na tayo. Bakit po kayo itutuloy nyo yung 20 pesos na bigas? Halimbawa po yan, yung 20 pesos na bigas na yan, tinutuloy po nila yan. Bilyon-bilyon po pinupondo dyan. Hindi naman po lahat nakakabili ng 20 pesos na bigas. Kukunting mamamayan lang. Pero bilyon po. Bilyon po yung pinupondo natin dyan para lang masabi na may proyekto siyang 20 pesos na bigas. Para po masabi na tuloy-tuloy yung 20 pesos na bigas. Para maganda yung zona. Palpak na nga yung hindi naman po sila zero sa ano, no? Wag po natin sabihin zero po ang infrastructure. In fact, napakalaki rin po ng pondo sa infrastructure. Dalawa lang po halos pinagkagastusan, infrastructure at saka ayuda. Malaki ba budget ba dong sa infrastructure? Opo. Kaya lang flood control lahat. Bukod pa po dun, no? Sangkatutak pa po yung create nating pera. Nag-create tayo ng maharlikapan, bilyon-bilyon din. Nagbenta tayo ng maraming ginto. Nagbenta tayo ng NAIA. Paulit-ulit tayo, no? Pero uutang pa rin. Kapos pa rin. Walang proyekto. Walang pandemya. Umuutang pa rin. Tignan po ninyo. Kung makabaratong mga to.
Ito po, papakita na rin natin sa inyo. Wala na pong ano to, yung mga, ang tawag dito. Ayan. So, sisiraan na naman po si Tatay Digong. Nakakulong na si Digong, yan pa rin. Ayan. Tama nga naman, di ba? Pinakamalaki nga naman na utang si Digong. Ayan, debt. Angal kayo ng angal. Si Duterte pala pinakamalaking utang. Pero tignan nyo po. Mahigit na kalahati. 3 taon pa lang si Marcos Jr. Mahigit na po kalahati. Ayan, 3.84 na. Nadaig niya na si Gloria at si Pinoy. Mahigit na pong kalahati. Yung kalahating termino ni Tatay Digong. Pero ano po ang problema dyan? Sa data na yan. Sa panahon po ni Tatay Digong, meron po tayong tinatawag na build. No? Panahon po ni Tatay Digong, wala pong umaangal sa utang. Bakit po walang umaangal? Nakita po natin kung saan napupunta yung utang Nararamdaman po natin Dito po, wala po tayong nakikita. At saka may pandemya. Tignan nyo itong mga dilawan. Sila naninira nito sila rin ang bumanat sa sarili nila Sabi, I'm sure, sabi po ni Teta Lim Cangco, I'm sure, sasabihin ng mga DDS, wala namang pandemic nung panahon ni Arroyo, Pinoy at BBM. But according to reports, Philippines failed tremendously as far as COVID response is concerned. Tignan nyo na. Sisiraan pa. No? Ngayon tayo nangungutang, sisiraan pa si Tatay Digong. Kay Tatay Digong po, yung unang first 3 years, Ito kahit i-search nyo maliit lang po yung utang ni Tatay Digong. Lumobo po yan nung nagkaroon na ng pandemya. Kahit hindi kayo maniwala. Ngayon, okay na po tayo riyan. Pinakamalaki si Tatay Digong. Pero sa rate ng pangungutang ni BBM, malalagpasan niya si Tatay Digong. Palpak daw po yung pagtugon sa pandemya ni Tatay Digong. O di, kanino palpak? Kaninong report? Yun nga tinanong ko, kaninong report? Sino nagsabi na palpak? Kasi ang alam ko, yung mayayamang bansa, ang daming nagkandamatay sa kanila. Relatively, sa laki ng mga populasyon, maliit po yung namatay sa atin sa COVID. Kitang-kita po natin, namigay po ng ayuda nung panahon ng pandemya. Halos lahat po ng mga Pilipino nakatanggap ng ayuda. Halos lahat po. Pero yung mga may pinagkikitaan, di ba? Pero yung mga government employee pa ako niyan Wala kaming ayuda, pero tuloy naman ang sweldo namin. Swerte pa rin kami. Pero karamihan, anong problema natin nung panahon ng pamimigay ng ayuda ni Tatay Digong? Karamihan po, no? ng nagkakagulo sa bigayan ng ayuda. Mas malaki po yung budget ng ayuda ngayon, pero mas konti po yung nabigyan. Ang budget po ng ayuda ngayon sa panahon ni Marcos Romualdez, ang budget po ng ayuda ngayon, kalahati lang po ng budget ni Tatay Digong. Ang problema, 2 taon yung kay Tatay Digong. Dito po, 1 taon lang, doblehin mo. At mas maraming nakatanggap nung kay Tatay Digong. Mas malaki tinanggap, mas maraming nakatanggap. Dito, kakaunti. Kaya nga sila natalo, di ba? Correct. Alam niyo po, benta dito, benta doon, utang dito, utang doon. Hindi naman po natin kinukumpara. Nakita ko lang po yung sinabi ni Mama Sorina.
Ganyan talaga adik. Benta ng benta, utang ng utang. Di ba? Nakakasama po ng loob. Kasi wala pong malalaking proyekto, panay ayuda. Pati po yung 20 pesos na bigas, ayuda po yan. Ayuda na inuutang natin, umuutang tayo, kasama tayo sa pagbabayad, hindi po tayo nakakatikim kung saan man yang tinitinda yung 20 pesos na bigas na yan. Pero kasama tayo sa nagbibigay ng ayuda sa mga taong nakakabili ng 20 pesos na bigas. Okay, punta na po tayo dito sa iba pang balita. Kaya talagang, alam niyo po, masama po ba mangutang? Hindi po. Lahat po ng negosyante nangungutang eh. Normal po yan eh. Parang ang pagpapatakbo po sa bansa, parang negosyo yan. Mangungutang ka para may kapital ka. Kung ang pangungutang po ay ipinantataya mo na scatter, pinambibisyo mo, o kung sa bansa yan, ibinubulsa mo yung inuutang, napupunta sa wala, parang bisyo yan. Bisyo ng sugal, bisyo ng droga. Na sa kasalukuyan, parang namamayagpag. Imagine niyo sa sobrang dami ng droga dito, hindi na iniintindi yung trilyon-trilyon, bilyon-bilyon na halaga ng droga, wala nang umiintindi. Nahuli ba? Gagawa na lang ulit tayo. Wala naghabol eh. Di po ba? Hindi niyo po ba naisip? Buti sana kung yung nakatuklas, mga armado, mga debaril kagad eh. Ang nakakatuklas po, tignan niyo po yung dialogue nila. Sino po nakakatuklas? Mga mangingisda. Di ba? Tapos i-report na lang, tsaka lang darating yung mga Marines o kung sino pa man. Mga mangingisda, makukuha yung drogang ganun. Drug lord ka, hayaan mo lang. parang hindi makapanipaniwala, di ba? Hindi talaga kapanipaniwala. Okay. Punta po tayo rito kay Conti. Addict pala. Papatuloy pa. Ayaw nyo lang, mamaya tatanggapin natin yan. Ayaw nyo nun, pag pumasok na yan, magtatawag yan. Dadami na tayo. Pakitain nyo naman ako. Pinakikita nga nila ako eh. Okay. Ito po ang sinabi nito ni Kaufman. Attorney Nicholas Kaufman. Attorney po to ni Tatay Digong. As I said, respect the judicial process. A lot of gossip, a lot of allegations have been made, especially by people like Attorney Cristina Conti. Direkta na pong inakusahan ni Attorney Nicholas Kaufman itong si Attorney Conti na nagpapakalat ng chismis, no? Gossip. Kabilang sa mga pinapakalat nito ni Conti, alam niyo sa totoo lang, gulat na gulat ako diyan kay Conti. Talagang sanay sa chismis eh. Ano ba pakilala niyan dati? Na siya ay assistant prosecutor ng ICC, no? Yung pala, assistant prosecutor siya ng ICC. No? Yung pala, hindi naman pala kinikilala ng ICC. Di ba? Kaya, chismis talaga eh. Ano po yung sinasabing chismis? Ito po, yung supporters of former President Duterte are threatening witnesses or trolling judges. May pakialam ba yung mga judge kung i-troll natin? May nagtotroll. Hindi po nga namin kilala yung mga judge. Paano namin ito-troll? Kayo ba judge? Tinotroll namin yung mga anti-Duterte. Ikalawa, hindi namin kilala yung mga witness. Paano namin sasabihin yun na mga
supporter ni Tatay Digong ay tinetreaten yung mga witness. Kilala ba yung mga witness? Ayon kay DOJ Secretary Remulla, nasa witness protection program. Hindi po ba? Ibig sabihin, no? Kayo nangangalaga sa mga witness. Oh. Anong yari si Inday ba? Yari si Boyeng pag si Inday ang presidente. Kaya ba? Okay. Panay chismis. Isa pa pong chismis niya mga yan. Yung tinanggihan ng Australia. Sinagot na ni BP Sara yan. Na tinanggihan ng Australia. Hindi po sa Australia nanghingi ng interim. Ang sinabi po kasi ni Kaufman, may 2 bansa na gustong tumanggap. Ngayon, tinanggihan daw ng Belgium. Tinanggihan daw sa South America. Alam niyo po, sabi ni Kaufman, kung saan nila nakukuha yung chismis nila. Kasi hinalimbawa ni Kaufman, o kung sino man yung naghalimbawa, hinalimbawa ni Kaufman, yung Belgium, na tumanggap siya ng interim release. Hinalimbawa din yung Argentina na tumanggap na interim release. Hinalimbawa lang po yun. Ngayon, pinalalabas na wala daw tumatanggap kay Tatay Digong. Wala palang tumatanggap. Bakit yung mga kasamahan mo sa Makabayan Black, konti? Gustong harangin yung interim release ni Tatay Digong. Ayan, no? Balita po yan, no? Balita po ng Inquirer. House urged to post Rodrigo Duterte ICC release repatriation. Alam niyo po, si Tatay Digong po, makakalaya lang po siya kung meron tatanggap sa kanya na bansa. Pinakakalat ni Conti na walang tumatanggap kay Tatay Digong na bansa. Bakit may move itong mga kasama mo sa House of Representatives, mga Makabayan Black lawmakers, si Active Chair Party List, Antonio Tino, at yung bagong Kabataan Party List Representative, Rene Cu. Yan. May resolution silang pinasa, the measure seeks to support Duterte's continued detention at the ICC for alleged crimes against humanity committed during his administration bloody war on drugs. The anti-drug campaign, dubbed Oplan to Come. Yan. Yan, no? Gusto po nila na wag ma-release sa pamamagitan ng interim release o provisional release itong si Tatay Digong. Hindi na nga tayo member eh. Pareho-pareho pa sila ng ano. Hindi na nga po member ang Pilipinas eh, pero direkta nakikipagtulungan tayo, di ba? Yun yung problema natin yan. Ngayon mo sabihin konti na walang tumatanggap kay Tatay Digong. Bakit maggagawa kayo na resolution? Punta tayo sa ibang balita. Ito maganda to. Speaking of Kaufman, nagtataka raw po. Ito meron tayong ano rito. Meron tayong banat dito. Malamang hindi either hindi alam o pero imposible, no? Sabi ni Kaufman, Attorney Kaufman, nagtaka kung bakit wala pa rin sa Senate website
ang committee report ni Senator Amy Marcos hinggil sa illegal na pag-aresto kay FPRRD. Di ba? That report, committee report on FPRRD's illegal arrest, ayon kay Kaufman, hasn't been published in the Senate website. I wonder why. Ayan, nagtataka po. Hindi po namin alam na wala pala sa website yan. Ngayon ko lang narinig kay Kaufman. Nagtataka si Kaufman, bakit wala sa official website ng Senate itong committee report ni Amy Marcos. Amy Marcos, ngayong nanalo ka na dahil sinuportahan ka ni BP Sara. Bakit po paliwanag nyo naman sa amin, bakit hanggang ngayon wala po sa official website? Alam nyo kung bakit? Pag nasa official website yan, talagang yan po ay official na record na nagsagawa po ang Senado ng Pilipinas at illegal po. Pwede po nilang gamitin yan ng depensa ni Tatay Digong na yung ginawa sa kanya, pagdadala sa kanya ron ay illegal. Unlike nung sinasabi ng mga nagdala sa kanya doon na si Tatay Digong ay sumurrender. Di ba? Kasi sinasabi nila sumurrender si Tatay Digong. Bakit po wala sa official record? Hindi tuloy. Kasi gagamitin nga ng depensa yan. Mamaya po yung mga tanong mawawala po tayo sa ating topic So, hindi po sapat na napakita natin, Senator Amy, dapat tinitiyak natin, total, ikaw naman ang chairman yan, baka hiritan mo naman para maging official po. Kasi hindi po kikilalanin yan Tinitiyak ko sa inyo na yan yung habol ni Kaufman dyan. Yun yung nasa report na illegal yung ginawa nila. At ito po hahabol to ni Kaufman. Isa po yan sa mga depensa natin. Ngayon, kung hindi nila kinikilala yung sarili nila rules kasi ng ICC yung yun nilabag Sino nagsabi niya? Si Ascuña. Sabi ni Ascuña, tama yun. Pwedeng mag-issue daw yung ICC kahit hindi tayo sang-ayon doon. Mag-issue ng warrant of arrest, di ba? O kung under pa raw si Tatay Digong dahil member pa tayo Marami pong tututol kay Ascuña dyan. Pero sinabi rin po ni Ascuña, hindi po pwede nakikilalanin mo yung rules ng ICC pagdating sa paghahain ng warrant of arrest, pero hindi mo kikilalanin yung rules ng ICC pagdating sa pagdadakip. Ano po ang nakalagay sa rules ng ICC? Ulitin lang natin matagal na natin itong sinasabi, no? Ang rules po ng ICC, pag dinakip mo yung may warrant of arrest, kinakailangan idaan mo sa local court. Yan po yung nakalagay sa report ni Amy Marcos Ang problema ni Kaufman, nagtataka siya, bakit wala doon sa sa Senate report o sa Senate website yung committee report ni Amy Marcos. Kailangan niya, Senator Amy. Baka pwede namang i-follow up nyo. Napakasarap nyo pagka ikinakampanya kayo ni BP Sara, di ba? Ngiting-ngiti kayo sa mga Duterte. Okay. Punta na tayo sa iba pa.
Eto, last na siguro natin to. Ito pong, ayan, no? Sabi ni Conte, Belgium must decline to serve as host of third country for the interim. Alam mo, alam lahat ni Conte, no? Alam niya lahat yung nangyayari sa buong mundo. Australia, Belgium. Ito po, pangiti-ngiti pa po alam mo si Auntie Claire, wala na po sa hulog yung bira no? Wala na po sa hulog yung bira. Hanggang ngayon po, pinangangatawanan ni Auntie Claire na dapat daw, no? Pinapalagan pa rin ni Auntie Claire yung sinabi ni BP Sara na dahil ito ay personal, hindi niya po kinakailangang mag-explain. Sabi naman po ni Castro, kung walang mai-report, baka talagang walang natrabaho. Alam mo, Auntie Claire, pinipiloso po nyo na lang, ginagawa nyo, tama si BP Sara, ginagawa nyo bobo yung mga tao, hindi naman kami bobo. Pinagpipilitan mo pa rin. Ako po, galing po ako sa gobyerno. Tama yung sinasabi ni BP Sara. Pag official business, meron kang pamasahe, may pang-hotel ka, may pambayad ka sa registration, no? Official business po yung pakay mo dun. No? Iba-iba po yan eh. Pag OB po, lahat sagot ng gobyerno. Kasi inutusan ka eh. Merong memo yan eh. Ikaw, Badong Aratilis, pinapupunta ka ng regional office sa Baguio City para dumalo sa konferensya. Yan po, official business po yun. Lahat po yun. Meron namang official time. Ano naman yung official time? Pag official time naman, ayun po, official business, talaga magre-report ka ron. Official time naman, hindi ka lang absent. Hindi ka po absent. Gusto mong umattend, pero hindi ka bibigyan ng pera. Karamihan po dyan sa official time, yung hindi naman kailangan, hindi ka naman inutusan ng regional, sa regional office, hindi ka naman inutusan ng regional office. Pero sa tingin mo, bilang pinuno ng isang maliit na institusyon, kailangan mo yan. Para hindi ka ma-absenan, official time ang tawag doon. Pero sagot mo lahat. Official time ka lang. Pinapayagan ka, pero hindi ka gagastosan. Official time. Pag yung kay BP Sara po, hindi naman po siya. Personal nga eh. Di ba? At pinaalam niya po, personal. A-absent siya. Magli-leave siya. Bakit? May vacation leave ba? O pwede ba mag-leave yung mga government employee? Pwede. Magpapaalam ka. Tsak yan, pinayagan ng palasyo. Dahil pag hindi ka pinayagan, awol ka. Hindi maintindihan ni Auntie Claire. Nasabi lang ni BP Sara, ito yung kataga ni BP Sara. Sabi ni BP Sara, kahit na hindi ako I'm not in a holiday. Nagtatrabaho pa rin ako. Personal po yung pagpunta niya sa Australia, personal business. No? Paulit-ulit tong makulit na. Bakit mo pagre-reportin ng ginawa niya? Sabi ni BP Sara, kahit personal yung lakad niya ron, nagtatrabaho pa rin siya. Hindi maintindihan ng putya. Alam niyo po ba yun? Pwede po bang mangyari yung kahit nakabakasyon ka, nagtatrabaho ka? Pwede po, lalo na ngayon panahon na ngayon ng internet. Ano ba tawag ngayon? Digital age, cyber age na po.
Pwede mo ngang i-meeting yung Office of the Vice President eh. Personal po yung pagpunta niya ron. Bakit mo ipagre-reportin? Tapos sasabihin pa kita nyo, kung walang mai-report, baka wala talagang natrabaho. Eh ano ba pakialam mo? Ano ba pakialam mo kung ikaw ay